umattend ako minsan ng isang business forum at seminar. Tapos, yung host, nagtanong, sino dito sa inyo yung kayang mawala sa business ng isang araw? So, halos lahat nagtayuan. Sino sa inyo yung kayang mawala sa business ng isang linggo? So, maraming nagsiupuan. Sino sa inyo yung kayang mawala ng isang buwan sa negosyo nyo nang hindi maapektuhan ng negosyo nyo? Ako na lang yung nakatayo. So sir, kaya mo mawala ng isang taon sa negosyo mo? Sabi ko, opo. Gandang araw po, ako po si CRP, na Jim po. So yun nga, umattend tayo ng isang seminar noon. Kaya nagulat yung nagko-conduct ng seminar nung malaman niya na kaya kong mawala ng isang taon sa business ko. So tinanong niya ako kung anong business yun. So pinaliwanag ko, gym business yung business ko. Tapos hinayaan niya ako magpaliwanag. Pero pinaliwanag ko, kumbaga kinualify ko. So sabi ko nga kasi, doon sa gym business ko, kaya ko mawala ng matagal na panahon kahit wala ako. Kasi una, may sistema na kami na na-develop doon sa gym business na talagang kahit matagal ako mawala, okay lang. Pero kumpara sa ibang negosyo, actually, lahat naman ng negosyo, pagka nagawa mo ng magandang sistema, pwede mo siyang maiwan. Pero ako kasi, bago pa man ako nakagawa ng maayos-ayos na sistema, naiiwan ko na ng matagal yung yung negosyo kong gym. Bakit? Kasi, unang-una kasi nga, sabi ko, yung gym business kasi is non-consumable na product. What I mean is, nung itinayo ko yung gym business ko, isang beses lang ako mamumuhunan, tapos that's it. Tapos yung paniningil namin ng price doon sa gym, kumbaga kay magtagal ka doon ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, walang additional cost on my part. Pangalawa, kahit manlibre ka ako ng isang buong barangay, hindi rin ako lugi, unlike doon sa ibang mga negosyo na hindi pa pwede talagang manlibre. Pagka kasi kailangan mapunan yung inventaryo nila. Plus, speaking of inventory, yung gym business kasi, kaya pwede akong matagal mawala kasi wala akong inventory na kailangan ko pa ulit-ulit na bibilhin, ibebenta, ibibilhin, ibebenta. So yun yung problema kasi sa karamihan sa mga negosyo. Lalo na kung ipapagkakatiwala mo sa ibang tao yung pagbili nung inventory mo. Tapos magbebenta sila. So di mo alam kung nakukupitan ka. Unlike, katulad yan, yung nung isang beses na video natin, pinag-usapan natin yung restaurant, bakery, tsaka itlugan. Kasi meron nag-comment sa atin, pakita natin doon sa screen na siya kasi daw may silugan, itlugan, at tsaka bakery, plus may gym. Pero sa 4 na negosyo niya, yung gym yung pinakamahina. Pero sinabi ko nga, doon sa 4 na negosyo naman niya na yun, yung gym lang ang pwede siyang mawala. Kasi hindi niya kailangan tutukan yun. Tapos yung 3 negosyo na meron siya, kailangan bantayan maigi yung yung benta nun kasi pwedeng makupitan. Tapos kailangan bantayan din yung pagkaubos ng inventaryo kasi maaaring nauubos yung inventory mo pero hindi dahil sa nakakabenta ka. Maaaring nakakapuslit ng inventory yung mga ibang tao doon sa negosyo mo. So napakalaking kawalan nun. Tapos bibili na naman. So yun yung sinasabi ko na pinagkaiba nung gym business. Wala nang ganun yung gym business. Kumbaga, isang beses lang siya mamumuhunan, that's it. Wala na kailangan bantayan pang iba. Pero again, hindi naman unique yung gym business kumpara sa ibang business. So, ang gym business is susceptible din. Pwede rin na makagawa ng kalokohan yung mga tauhan mo. Pero ang difference na kasi, makagawa man ng kalokohan, walang nawawalang produkto sa'yo. Not unless talaga buong gym equipment yung ninakaw sa'yo, Pero dito kalimitan kasi sa gym business, sa experience ko, kalimitan sa mga panloloko, which is naloko naman talaga din ako, dati na nangyayari sa akin is nakukupitan ako ng pera. So, ang difference lang nito, kumpara doon sa ibang negosyo, katulad niya, may fabrication ako ng gym equipment. Doon sa gym equipment ko, pag nawalan ako ng bakal, lugi ako. Pero dito sa gym business ko, okay lang ako na kung makupitan naman ako, di ako walang nawawala sa akin talaga. Tapos maaring mag-disagree kayo doon sa sinasabi ko. Pero isipin niyo to. Hindi lang naman ako ang nakapagsabi nito o nakagawa nito.
siguro pinaka-perfect example nito si ano si yung mga tycoon natin na mga negosyante na katulad ni nasirang Henry C. So, alam naman natin na ang kauna-unahang negosyo ni Henry C. is yung Shoemart, yung SM. So, yun, nung nag-uumpisa siya lahat ang gumagawa noon. Pero later on, nakita mo, lumaki, nagkaroon ng SM, SMDC, Banco de Oro, etc. etc. Lumaki na lumaki yung negosyo niya. Pero, alam naman natin na hindi siya yung nagpapatakbo ng negosyo na yon. So, kumuha siya ng mga tao na mas magaling sa kanya. Kasi kailangan mong tanggapin na na may mga tao na mas magaling sa'yo. So, yun yung hanapin mo. Kung meron ka ng magandang negosyo, maganda na yung kapital mo, hanapin mo yung taong mas magaling sa'yo, tapos hayaan mo siya na magpatakbo ng negosyo mo. Tapos ikaw, gagawa ka na lang ng sistema, paano mo siya mababantayan. So, ganun lumaki. So, hindi naman, alam natin na hindi ganun katutok yung kagaya ni Henry C. sa mga negosyo na yon. Hinahayaan niya na yung ibang tao ang mag-manage para sa kanya. So, dito rin, sa gym business, ganun din naman. Pero, ang kagandahan kasi sa gym business, once na ma-develop mo yung sistema na sinasabi ko, tuloy-tuloy na to eh. Tsaka sabi ko nga, kita mo, ngayon, nag-Gym Republic Cavite City tayo. Nagtayo tayo ng Gym Republic Tarlac, magtatayo tayo uli ng Gym Republic Batangas. North to South, alalayo ng pagitan, pero hindi talaga po posible na araw-araw na andun ako. Pero papaano namin na monitor to? So yun yung sinasabi ko na na-develop namin na sistema. So dito, hindi na kailangan araw-arawin yung pagbisita doon. So doon ko lang pinapaliwanag na yung gym business is ganun yung advantage niya kumpara sa ibang negosyo. Pero again, sinasabi ko, hindi ko sinasabing superior yung gym business sa ibang negosyo. Ang sinasabi ko lang, palibasa ito kasi yung nakasanayan ko at matagal na namin na pinapatakbong negosyo. Kaya ito yung sinishare ko sa inyo. So I hope may mga nabahagi ako doon sa video na to. Pero again, before itapusin ko yung video, pakita ko yung view na nakikita ko ngayon dito. So, yun yung gusto kong i-share kasi yung negosyo na pinopromote ko yung gym business, ang naibigay talaga sa akin doon is freedom. Freedom na makapagnegosyo ako, at the same time freedom na nagagawa ko kung ano yung gusto ko nang hindi naapektuhan yung negosyo ko. So I hope marami akong ma-influensya again doon sa video natin ito. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat.